Mga Salmo, ika-147 kabanata. Papuri sa Diyos na makapangyarihan. Purihin ang Panginoon. Napakabuting umawit ng pagpupuri sa ating Diyos. Napakabuti at nararapat lang na Siya ay purihin. Itinatayong muli ng Panginoon ang Jerusalem, at muli niyang tinitipon ang mga nabihag na Israelita. Pinagagaling niya ang mga pusong nabigo, at ginagamot ang kanilang mga sugat. Ang bilang ng mga bituin ay kanyang nalalaman, at ang bawat isa ay binigyan niya ng pangalan. Makapangyarihan ang ating Panginoon. Ang kanyang karunungan ay walang hangganan. Tinutulungan ng Panginoon ang mga inaapi, ngunit nililipol niya ng lubos ang masasama. Umawit kayo ng pasasalamat sa Panginoon. Tumugtog kayo ng alpa para sa ating Diyos. Pinupuno niya ng mga ulap ang kalawakan, at pinauulanan niya ang mundo, at pinatutubo ang mga damo sa kabundukan. Binibigyan niya ng pagkain ang mga hayop at ang mga inakay na uwak kapag dumadaing ang mga ito. Hindi siya nalulugod sa lakas ng mga kabayo o sa kagitingan ng mga kawal. Ang Panginoon ay nalulugod sa mga may takot sa Kanya at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Purihin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, kayong mga naninirahan sa Zion, ang bayan ng Jerusalem, dahil pinatitibay niya ang pintuan ng inyong bayan, at kayo'y kanyang pinagpapala. Binibigyan niya ng kapayapaan ang inyong lugar, at binubusog niya kayo ng pinakamabuting trigo. Inuutusan niya ang mundo at agad naman itong sumusunod. Inilalatag niya sa lupa ang niyebe na parang mga puting kumot, at ikinakalat na parang abo. Nagpapadala siya ng ulan na yelo na parang maliliit na bato. Kahit sino ay walang makatagal sa lamig nito. Sa kanyang utos, ang yelo ay natutunaw. Pinaiihip niya ang hangin, at ang yelo ay nagiging tubig na umaagos. Ipinahayag niya ang kanyang mga salita, mga tuntunin at mga utos sa mga taga-Israel na lahi ni Jacob. Hindi niya ito ginawa sa ibang mga bansa. Hindi nila alam ang kanyang mga utos. Purihin ang Panginoon.